mag-umpisa, meron pong akong ilang katanong. Tingin nyo po, bakit binabalik-balikan ang isang restaurant na mamahalin? Kahit mahal. Kahit napakamahal ng pagkain yan, pero dinadagsan ng tao. Do you have any idea? Pero kung meron kayong idea, dyan nyo na muna yan sa inyong isipan. And mamaya malalaman nyo kung bakit ko na itanong yan. Next, kahit merong, pag nagpagawa ka ng motor sa motor shop, kahit napakasimple lang ng kanyang ginawa, napakamahal ng labor. Napansin nyo ba kung bakit? Okay? Kasi ang binabayaran, sabi mo nung mga eksperto niya, ang binabayaran nyo ay hindi yung pyesa, kundi yung serbisyo ng gumawa. Okay? So, kaya mahal. So, ganun din. Kung bakit binabalik-balikan ang mamahaling restaurant ng mga tao is dahil sa kanilang magandang serbisyo. Hindi dahil sa marami silang pera para bumalik-balik doon, kundi dahil maganda yung kanilang serbisyo. Naalala ko dati nung ako po ay bata-bata na pa. Mga gato pa lang ako kalit. Ako po ay naka-duty at nagtatrabaho sa Gloria Maris Restaurant sa Green Hills, San Juan. And yung restaurant po na yun is napakamahal. Meron po kaming putahe doon, meron silang putahe doon na turo mo, luto nila. Malaking aquarium yun. Nandiyan lahat ng alimango, mga iba't ibang uri ng isda. No, ang mabenta doon, lapu-lapu. Yung ganito kaliit na lapu-lapu, ganyan lang, imagine, ganyan lang kaliit. It's worth 800 pesos that time. Ihawin lang nila yun. Walang ibang sangkap, bumuburan lang ng toyo, tapos ihawin na. It's worth 800 pesos. Napakamahal. Bago po kami isabak yan sa field, meron po kami laging orientation kasama ng mga waitress, waiter. Tapos kami po mga security guard. Dati po hindi ko na-experience yun kasi nasa party lang naman ako, inasikaso ko lang yung party. And one time, na-duty ko ng front door and may orientation. Sabi po sa amin na nag-orient, yung pinaka-general manager doon, sabi doon, let's give them a wonderful service. Stay focused on your task and don't disturb by their popularity. Noong una, hindi ko maunawaan bakit by their popularity. Kaya pala niyo binili na ayusin ang aming serbisyo kasi yung mga kumakain doon, politician, artista, mga media, so mga bigating tao. Gulat na gulat ako doon nung pinagbuksan ko ng pinto si Grace po. Ang liit. Alos hindi tumama doon sa doon sa handlebar ng pinto. Hindi. Tapos sabi ko, wala man lang siyang bodyguard kahit isa. Napakasimpleng tao, bumabala ng kotse. Sa amin, doon, bawal kang umiti sa kanila na parang hangang-hanga ka. Kailangan yung ngiti mo na simple lang. Bawal ka din magpa-autograph, bawal ka magpa-picture. Kailangan ituring mo silang normal na tao. Kasi pag hindi mo daw tinuring nyo na sila na normal na tao, masisira yung focus mo, masisira yung servisyo mo. Eh doon may bate, good morning ma'am. Gaganong ka lang, good morning ma'am, good morning sir, depende. Okay? Tapos napakadaming bawal doon para ma-maintain namin yung aming maayos na servisyo. Ang ending, natanggal ako doon. Pero hindi dahil pangit yung service ko, ha? Linawin ko lang, ha? Natanggal ako doon, hindi pangit yung service ko. Nagkaroon lang ng issue doon sa binabantayan kong shabu-shabu. Hotpot yun, area. Yung media ng ABS-CBN, nawala yung bag niya. So ang punto, sa akin ang sisi kasi ako yung vendor. Sa akin papasok, sa akin lalabas. At that time, gusto yung sindikato noon. Nilalansi ka, binubudol ka. May nagtanong sa akin, Kuya, saan papuntang ko ba? So, sabi ng asawa ko, ang daldal mo kasi, chismoso mo.
Sinagot ko lang naman yung tanong, saan papuntang ko ba? Tinuro ko pa gano'n. That time pa lang, anim sila Pumasok na isa, kinuha na yung bag ng isa, lumabas na. So, nagreklamo yun sa aming general manager. Media yun ng ABS-CBN. So, ako yung natanggal. Pero ang nilabang ko doon, dapat hindi sa akin nasisi. Kasi meron kami gwardiya sa field, doon talaga sa loob. So, linawin ko po natanggal ako, hindi dahil sa pamit yung service ko. O, nangyari lang talaga yung gano'n. Tayo pong mga tao, meron po tayong binabalik-balikan ng mga kainan. Tama po ba? Po. Meron kayong sinisiksik dyan sa isipan nyo na babalik ako dun. Wala pong medyo mahal-mahal lang niya dyan. Nung kami, nag-umpisa pa lang kami mag-ligaw-ligawan noon, meron kami kinainan dyan sa may fast food, dyan sa may palengke. Hindi ko nababanggitin yung kanilang pangalan para maging fair naman sa kanila. Mamaya makapanood nila ito. Bagot na bagot ako. Akin na servisyo talaga nila. Napakabagal. Alam niyo na kung alin mabagal noon, mabilis na ngayon. Okay? Napakabagal. Yung in-order namin pagkain, una pang diniliver yung dessert. Paubos na namin yung dessert, yung pagkain, wala pa. Talagang high blood na ako nun So, ang tagal. So, pangit ang service nila, kaya hindi ko na sila pinalik-balikan. Pero ngayon, maganda na yung service nila. So, in fact, bumalik na ako doon. Ito ka na sa malapit? Kumakain na ako. Kasi yung doon sa Taytay, nagsara na sila. Lumipat na sila dito sa may Highway 2000. Boy, may clue na sila. Kung ano yun. Okay? Tayo, bilang isang mga tao, meron tayong binabalik-balikan. Okay? Laging tumatatak yun sa ating isipan. Kaya naman, ngayong umaga, ang ating text ko na pag-uusapan, it's all about service. The excellent, and I will call this message, the excellent service. Nagaling sa aklat ng Marcos chapter 14, verse 3 to 9. Last Wednesday pala, kung inyo pong, sa mga umatin ng last Wednesday, kung inyo pong babasahin yung text ni Pastor Mario, nag-take note pa kayo. Kung inyo pong babasahin yung text ni Pastor Mario, nasa baba po nun, kasing tulad ng text ko. Galing siya sa Matthew, bago siya patayin. No? Ito, yung nangyari. Historical background po, nangyari itong senaryo na ito bago siya ipako sa cross. Ilang araw na lamang pagkakanulo na siya at ipapako sa krus. And dito, makikita natin paano ba tayo maglilingkod. Okay? Paano ba tayo maglilingkod ng excellent? Ano ba ang magiging basihan natin para magawa natin ito? Okay? Mamaya, magbubuti natin yan. Pero bago tayo lumalim, let's bow our head and let's pray. Father God, salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pagpupulay-pulayan namin. Salamat po sa nagbasa nito. And salamat din po sa buhay ng bawat isa na handang makinig ng iyong salita. Nandito po kami, lalapit sa iyo. Idudulog namin ang knowledge and wisdom na ipagkaloob mo upang maunawaan namin ang salita mo galing sa aklat ng Marcos. Salamat po, Panginoon. Gawin mo po ang iyong mapanikod bilang isang damihan ng pagpapala. Salamat po ito, mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Makikita natin paano ba tayo maglilingkod o paano tayo mag-aalay ng excellent service. Sa mga leaders na nandito, okay? Sa mga nasa ministry na, or even sa mga wala pa, ngunit nagnanais pasukin ang mundo ng ministry sa simbahan. Ito ang pinakakailangan. Okay? Sa mga bata na someday magiging leader, future leader to God and country. Ano ito? Future leader daw to God and country. In other words, ang mensahe ng ating Panginoon ay para sa ating lahat. Una, it begins with the heart. Pastor, kahit ang linaw ng pagkakabasa namin, wala kaming nabasang puso doon sa talata na binasa kanina. Wala po kaming narinig na puso doon. At wala po kaming nakitang pagmamahal doon. How come na nagmula ito
sa ating puso. Church, let's always remember ang sitwasyon o kalagayan ni Jesus during that time. Kung inyo pong babasahin, prior to that text, kung inyo pong babasahin, kalat na siya ang Messiah. Okay? Famous na siya noon, kumbaga. In fact, kung inyo pong babalik-balikan yung scenario niyan, lahat po ng punong pari ay pinaghahanap na siya at gumagawa na ng paraan para maipatakip si Jesus. Kung inyo pong babasahin, balikan niyo yan. Okay? Kaya ang babae na yan ay isa lamang mga taong nagmamahal sa kanya. Isang tao lang na nagmamahal sa kanya. To make this validity, para naman hindi mag-iwan sa inyo ng kalituhan. Mababasa natin ang talata kung nasaan si Jesus at that time. Okay? Ano sabi doon? Siya ay nakinang Simon na may ketong. Tandaan niyo po yan. Siya ay nakay Simon na may ketong. And during that time, yung sakit na ketong ay pinagdidiriyan. Okay? Yan yung tipong ayaw na lang lapitan. Kumbaga, iniiwasan yan. Okay? Pinagdidiriyan yung sakit ng ketong. Kaya makikita natin, mahal siya ng babaeng ito. Tama? Kasi kung hindi mo mahal yung tao na yon, hindi ka lalapit doon. Diba? Kung yung asawa mo may sakit, nakakahawa, lalapit ka ba? Diba lalapit ka? Pero yung kapitbahay mo, kasi mahal mo yung asawa mo. Kung yung kapitbahay mo may sakit, kunwari, may sakit yung kapitbahay mo, tapos nangungupahan ka ng bahay. Aba, baka ura-ura na, maglipat bahay ka na din, ayaw mo lang. Kasi wala kang pagmamahal. So yung babae ito, he can take aside. No, yung sakit na pwede niyang makuha para lamang makalapit kay Jesus. Okay? It begins with the heart. This girl simply shows that she loves Jesus. Wala nang iba. Gusto niyang ipakita na mahal niya. Okay? Si Jesus. Church, sa ministry po natin, dito sa church, alam ko, busy ang buong praise worship team, may mga trabaho, nag-aaral. Pero bakit, sa tingin nyo, bakit nila ginagawang magtugtog? Kahit pagod na pagod sila. Kahit puyat na sila. Kasi mahal nila ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan nyo ang ating Panginoon. Kasi dapat, mahalin natin siya. Okay? Kagaya ng ginawa ng isang babae na to. Because it is anchored to our love to God. Yung ginawa kanina ng babae ay katunayan na mahal niya ang Panginoon. Sabi ko nga, we cannot feel tired or exhausted if we love what we are doing. Lagi nyo naririnig sa akin yan. Hindi tayo mapapagod o manghihina o kahit manlulubay pa pag mahal natin yung ginagawa natin. Pansin nyo po ba yun? Pag hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, bilis nyo mapagod. Parang, una pa lang, parang pagod na pagod ka na. Okay? Mga kapatid, lagi natin isipin na dapat mahal natin yung ginagawa natin para hindi tayo mapagod. Okay? Kahapon po, sabi ko, binalikan ko ito, nireview ko yung message ko. Tapos kahapon po, nakatanggap ako ng gawa, pinakyaw po kami kahapon. Sabi ko kay Joy, nahihilo na ako sa sobrang pagod. Sabi niya, huwag mo nang pilitin, baka ako din naman mahihirapan. Pwede nagkaroon ako ng lakas na daw, di mapagod. Takot akong masermo ng pag-uwi ko. I mean, sabi ko, gusto ko naman yung ginagawa ko. Pero bakit parang pagod na pagod ako? Pero talaga nakakapagod ko talaga yung ginawa ko kahapon. So nagugay po kami ng lupa, naganto kataas, tapos inilipat namin sa kabila. So nakakapagod talaga. Mga kapatid,
Tandaan po natin, ang pagmamahal ay napaka-importante sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Ang pagmamahal ang nagiging dahilan kaya nag-i-stay tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Tingin nyo, kung ayaw ni Ate Dolor magluto para sa mga bata, tingin nyo magluluto pa ba siya? Kung hindi nyo mahal ang mga bata at ang Panginoon, hindi na nyo magluluto kasi sa ganyang edad, namamahinga na lang dapat yan, tapos kumukuya ko eh. Nang paa sa bahay nila kasi nagbibilang na lang yan ng limpak-limpak masalapit. Diba? Dapat ganun na lang yung ginagawa niya. Pero dahil mahal niya ang Panginoon at ang mga bata, nagpapatuloy siya sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bago ka tumigil sa ministry, ayaw ko na mag-praise yung worship team. Tandaan niyo, isipin niyo maigi. Mahal mo pa ba ang Diyos? Okay? Kasi kung mahal mo ba ang Diyos, you don't question yourself. Hindi mo kailangan tanungin ang sarili mo para tumigil lang. Huwag na huwag kang titigil kasi mahal mo. Amen po ba? Okay? Tandaan niyo po yan. And, sulit ang pagod natin para sa Panginoon. Alam mo, nakakapagod naman talaga. Nakakapagod naman talaga mag-ministry. Even yun, di ba TGI, nakakapagod talaga. Okay? Yung ES nga lang, ilan yun? 39, 38. Nakakapagod talaga. But always remember, tandaan niyo to walang masasayang na pagpapagal para kay Lord. Okay? Balik-balikan yung 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Para hindi kayo makaramdam ng bago. Walang masasayang na pagpapagal. Okay? Going back to story. Para sa kanya, hindi masasayang ang kanyang pagpapagal. Ang kanyang ginagawa para sa Panginoon. Pero, natanong niyo na ba sa inyong sarili? How can we prove that we love God? Sabi ko nga, nabanggit din ni Pastor Marlon on Wednesday. Sige, sa mga umatid ng Wednesday, meron kayong idea? How can we prove that we love God? Naku, nakinig ng Wednesday. Okay? Sabi doon, if you love me, keep my commands. In other translation, obey my commands. Sundin ang ating Panginoon at ang kanyang mga utos. Isa pa, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Okay? To obey is better than sacrifice. And to hear, naka-highlights po yan, ang dalawang kailangan makita natin. How to prove that we love God. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the pot of rams. Ano ba yung sabihin ng heed? Heed means pay attention or to take notice. In other words, listen or listening. Okay? Tandaan niyo po, obey and listen. Yan lang. How can we prove that we love God? Obey and listen. Kailangan nating makinig, kailangan nating sundin ang ating Panginoon. Okay? Huwag natin kalimutan yan mga kapatid. And next, second point, it requires most specialty. Kung inyo pong babasahin yung binasa kaninang talata sa inyo pong mga Biblia, alam ko medyo nakalimutan nyo na yung konsil, yung teksto kanina. Assuming lang ako ito. Baka lang naman, kung nakali. Something to over requires. No? Kung inyo pong babalikan, alabaster jar. No? May alabaster daw pinaglagyan, yung pabango na yun. O very expensive perfume. Meron ba kayong idea kung magkano pinakamahal ng pabango ngayon? Ewan ko kung nandito. Kalikan ko na lang yung mamaya. Ayan, dito nga. Sabi nung kung paring Google ko, si paring Google. Number 1, Majesty Imperial by Blind Christian. Tingnan nyo naman yung presyo. $430 per
ml. Okay? So, $215,000 per bottle. 500 ml lang yan. Magkano? Sa peso, ipag-i-compute, 2.5 million. Magkano dollar ngayon? Patalagay mo 50. Uy, 10,750. Tayo 500. Magkano? 10,750. Hindi. Lahat na. 215,000 times 50. Yun nga po, 10,000. Hindi, iba yan. Lalabas na yan. Parang 2.5 something. 215,000 times 50. Palagay nyo lang. Wala na, lang. Kahit ako gulat na gulat. Diba? 2.5, 1.5. 12 million. 10 million. Wala na 45. Tapos si Papa mamagula. Napakayaman. Di ba? Kung inyo mong babalikan, yung alabaster, parang ganun din. Pure na. Imagine, parang ganun. Tapos babasagin lang at ibubuhos sa ating Panginoong Jesus. It requires most special thing. Have you noticed? Parang ang hirap naman gawin nun. Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo lang konti. Ano ang kaya mong ibigay para sa Bigyan mo Panginoon? kayo. Para kay Lord. Para sa akin pa. Hindi lang. Ako din. Binabalik-balikan ko to. Naiiyak ako. Kasi, ano ba yung kaya mong ibigay para sa Panginoon? Reklamo? Konting hirap lang? Magre-reklamo ka? Konting hikaws lang sa buhay? Nawalan ka lang ng LPG? Nagreklamo ka na kay Lord? Naputulan ka lang ng internet? Nagalit ka na kay Lord? Paano kung sabay? Nakaraan linggo, wala pong internet yung church. Tapos wala rin LPG. Iniisip ko tuloy, paano kaya kumakain si Teacher Ice? Buti na lang di siya kumakain. Gawin ba mga kapatid? Nakakatawa mang isipin. Nakakaiyak mang pakiramdam. Pero ano ba kaya natin ibigay sa ating Panginoon? Pero how do you imagine? Could you imagine? Kung yung mamahaling pabango na yun, inasagi mo sa mall. Aray ko. Regular ka bigla sa SM. Nasagi mo lang gano'n, no? Tapos nabasag. Malamang may ID ka na, may uniform pa. Para magbayad lang. Okay? Kaya po, tayo bilang isang tao. Kung inyo pong babasahin, in verse 3b, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Tandaan niyo po, magkaiba po yun ha. Binasag ang pabango at binuhos sa ulo. Hindi po binasag sa ulo. Magkaiba yun. Baka lang sabihin nyo, binasag sa ulo. Okay? Ang pagbasag ng sisidlan ay isang patunay na hindi niya tinipid ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi niya tinipid. Kasi pag nabasag yung sisidlan, lahat yung bubuhos. Totally. Ang salitang pagsisisi po ay may kahulugang tuluyang pagbabago ng isip at pagbabago ng buong buhay. Complete repentance required transforming your whole life. Dapat buo, hindi po tingilan. Okay? Kaya mga kapatid, ang excellent service na sinasabi doon. Okay, balikan ko muna to. Ito, exciting to eh. Noong araw daw na yun, sa ibang translation na ginamit ko, sa NIV, may ginamit akong NIV or ESV. Yung halaga daw ng pabango na yun, it could have been sold for more than a year wages. Magkano ang minimum rate ngayon ng isang empleyado? 600 plus? 700 plus? Okay? Hindi makarelate yung walang trabaho. Imagine nyo, i-times nyo yan. Kunwari, teacher, 27K. Yung masteral na lang, o 40K. Yung mga empty teacher nila. Hindi pa yan empty. 40K
20K. Sarap. Tapos times 12. Yun daw yung halaga ng pabango. That time. Okay? So, hindi na binanggit dito eh, pero sa ibang translation na. Mga kapatid, ito, pinaka-exciting. Baka hindi na ako Our life is the most special thing to offer. Ang buong buhay natin, ang pinaka-special thing na kaya natin ibigay sa ating Panginoon. We need to give Him our everything. Lahat. Pag sinabi natin lahat, isuko natin lahat. Okay? Napakaganda ng devotion kanina. Sabi ko, tayo mawala ng pag-asa. Okay? Pag hawak natin si Lord, o pag tayo ay na kay Lord, ibibigay niya lahat ng meron tayo. And our life is the most special thing to offer. Yan lang ang pinaka-pwede natin gawin. Wala nang iba. Okay? Lagi niyo po yung tandaan. Tama na yung pabango na yun. Na-star siya kami. Okay, pangatlo. It is focus on Jesus. Mga kapatid, para kanino ka bumabango? Para sa utang? Sabi nung, kung magalit yung ano na ito, na-escape sa akin. Para kanino ka bumabango? Dapat hindi para sa kanino. Para kay Lord tayo ba? Amen? Si Lord ang dahilan kung bakit tayo buhay. Si Lord din ang magiging dahilan kung bakit tayo mawawala sa mundo. Dapat, si Lord lang ang nagiging dahilan natin araw-araw. Focus on Jesus. At ang ginawa ng babae kanina sa kwento is focus on Jesus. Kung inyo pong napansin sa talata, nagsalita ba yung babae? Balikan nyo. Nagsalita ba yung babae? Not even single word. The passage encourages us that excellent service is focused on Jesus and not concerned with how others might judge it as wasteful. Diba? Maraming nagalit sa kanya. Bakit inaksaya niya yung pabango? Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, maraming magagalit. Sad to say, maraming magagalit. Nagpa-practice ka Friday, Saturday, tapos nagsisimba ka ng Sunday. Sabi ng mga kaibigan mong kalahubog, hindi ka na namin nakakasama. Nag-iba ka na talaga. Maraming magagalit. Lagi yung tandaan yun. Pero lahat ng nagalit na yan, huwag niyong pansinin. Kasi hindi sila tamang tao sa paglilingkod niyo sa Panginoon. May ipapakilala ang Diyos na makakasama mo para sa paglilingkod mo. Basta, ang focus mo is on Jesus. Kasi kung ang focus mo, kung tumutugtog ka rito, ay parang lang dun sa crush mo. Kung tumutugtog ka lang dito, ay parang masabi ko, yung galing naman niya, may talent siya. Galing naman niya. Oo, galing naman niya, nakakakinig naman siya patuloy. Ang galing niya naman sumimpla ng gitara. Ang galing niya mag-keyboard, ang galing niya mag-drums. Ang ganda ng boses niya, nakakaindag. Diba? Kung ganun lang ang focus natin, eh wala akong mangyayari sa paglilingkod. Kasi hindi natin focus ang ating Panginoon. And this verse encourages us na panatiliin natin ang focus natin sa ating Panginoon despite sa sinasabi ng iba. Susubukin at susubukin tayo ng ibang tao. Lalo-lalo na yung mga hindi pa nakikilala ang ating Panginoon. Okay? Sabi po ng Hebreo 12:2a, fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Wala nang iba. Basta yan lang tayo tutunok. Yan lang tayo dapat nakapokus. Okay? Our excellent service. Primary focus on Jesus.
Sabi nga, Matthew 6:33, okay? Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay ibibigay din niya sa iyo. Kung ayos sa focus natin. There's a lot of benefits of focusing on Jesus. And ilan lamang yan. Mga kapatid, lagi po natin tandaan kung kanino tayo naglilingkod. Okay? Kung kanino tayo dapat maglingkod. Dapat masabi din natin sa ating sarili. Ang sinabi ni Paul kay Timothy, I have fought the good fight and I have finished the race. Okay? I have kept the faith. Dapat hanggang sa huling sandali ng ating buhay, masabi natin na lumaban ako ng patas, natapos ko ang karera ng buhay ko, na sa iyo ko nakatapos. Okay? Let's stay focusing on Jesus. Okay? Sa ating pong conclusion, sa mundo po natin, the excellent service or even worship ay tinuro na ng Marcos. Mahalaga na sa panimula ng ministry natin dapat ay in love tayo. It begins with our heart. Kailangan mahal natin yung ginagawa natin. Kailangan nasa puso. Kailangan dito nang galing. Hindi lang sa sipag natin. Kailangan nandito galing. Next, we need to obey His command. Para malaman natin kung mahal natin ang ating Panginoon, kailangan natin sundin ang kanyang utos at pakinggang maigi ito. Bakit kailangan pakinggang maigi? Para hindi tayo magkamali. Okay? Pansinin nyo, nagkakamali lang tayo pag hindi natin napapakinggan maigi ang inuutos sa atin. Okay? Paminta, suka, asin. Paminta, suka, asin. Sa paglabas mo. Inadapa. Paminta, sukang lasing na lang. Nabanggit mo. Okay? Ganun lang. We need to obey His command and listen to it. Next, it requires most special things ang ating buhay. Ano ba ang kaya mong ibigay para sa Panginoon? Okay? Tanungin yung sarili. Naibigay mo na kaya lahat sa Panginoon? O meron pa tayong tinatago na kailangan pakawalan? And lastly, it is focused on Jesus. That three things, no? Aside from we need to obey His command kasi about the love na lang. That three things is the excellent service. Kung paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Okay? In application, what do you think is still lacking in your service? Kung mayroong kulang, ano pa kaya yun? Oras? O yung tingin-tingin ng buhay mo, baka piraso pa. Meron pang naitatago. And are you ready to surrender your whole life for the Lord? Amen. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng tumugon. And ang application na yan, gusto mong dalhin nyo sa inyong buhay. What do you think is still lacking in your service? Mag-reflect kayo sa inyong buhay. Mag-reflect kayo. Ano pa ba ang kulang? Sabi nga, ginawa mo ng lahat, kulang pa. Pero kung kulang pa talaga, wala tayong magagawa. Kailangan natin ibigay. Okay? Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. And God bless.